Isang lalaki ang iniunat ang kanyang kamay upang pigilan ang pinakabanal na bagay ng Israel na mahulog sa lupa at siya'y agad na namatay. Hindi siya namusong, hindi siya nagnakaw, hindi siya lumapastangan sa Diyos. Hinawakan lamang niya ang kaban, subalit ang hatol ay agad dumating. Bakit? Anong mabigat na kasalanan ang maaaring gawin ng isang tao na nais lamang protektahan ng banal? Ang nangyari noong araw na yon ay hindi isang aksidente, kundi isang pagbubunyag ng banal na katangian ng Diyos. Nakakaunti lamang ang nakauunawa sa kasalukuyan. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang babala. Isa itong salamin na nagpapakita kung paano natin hinahawakan ang mga bagay na sagrado nang hindi natin namamalayan. Kung iniisip mong ang pagkakilala sa Diyos ay basta usapin ng pananampalataya at mabuting hangarin, maghintay ka muna at pakinggan ito. Mag-subscribe ka na ngayon, ikomento ang iyong opinyon sa dulo at ibahagi ang video na ito sa isang taong hindi patunay na nauunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng humipo sa kaluwalhatian ng Diyos. Matagal bago mo pa nasilayan ng liwanag ng mundo sa unang pagkakataon, nang ang iyong pangalan at angkan ay hindi pa kilala, isang kahon na binalutan ng purong ginto. May katamtamang sukat, ngunit di masukat ang kahalagahan, ang naging pinakakinatatakutan at pinakaginagalang na bagay sa balat ng lupa. Ang kaban ng tipan ay isinilang mula sa mga tagubiling ibinigay mismo ng Diyos kay Moises sa tuktok ng bundok Sinai. Hindi ito isang ordinaryong kasangkapan. Ito ang trono ng kataas-taasan sa lupa, ang punto ng pagtatagpo ng langit at ng tao, kung saan hayagang nahayag ang presensya ng Diyos na may kapangyarihang walang kapantay. Ang kanyang pag-iral ay palibot ng apoy, ulap at hiwaga. Habang ang mga Hebreo ay naglalakbay sa ilang, tangan ang pangako ng isang lupang hindi pa nila alam, ang kaban ang nanguna sa kanila. Hindi ito inilagay sa likod na parang imbakan, ni sa gitna na parang alahas. Ito'y nauuna, nagbubukas ng daang hindi nakikita, naghahati sa tubig ng Jordan, ginagabayan ng naglalagalag na kampo sa pamamagitan ng kapangyarihan nito. Tinakpan ito ng takip na ginto na tinatawag na luklukan ng awa, kung saan dalawang kerubin ang nag-uunat ng kanilang mga pakpak na tila binabantayan ng isang walang hanggang lihim. Hindi lang ito naglalaman ng mga tapyas ng kautusan, ang namumulaklak na tungkod ni Aaron at bahagi ng mana mula sa langit, kundi isa rin itong buhay na patutuo ng isang tipan na bahagya lamang naunawaan ng Israel sa kabuuan nito. Ngunit ang kaban ay hindi lamang simbolo ng proteksyon o pakikisama. Isa rin itong tunay na patunay na ang kabanalan ay hindi dapat basta-bastang tratuhin. Mula pa sa simula ng paglikha nito, iniutos ng Panginoon na tanging ang mga Levita mula sa angkan ni Coate ang maaaring magdala nito. At kahit sila hindi maaaring direktang humawak dito, kailangan lamang sa pamamagitan ng mga poste na isinuot sa mga singsing sa gilid ng kaban. Ang sino mang sumuway sa kautosang ito, kahit pa sa pagkakamali o may mabuting hangarin, ay haharap sa matinding kaparusahan. Sapagkat ang Diyos na nananahan sa pagitan ng mga kerubin ay hindi isang pipit patay na Diyos gaya ng sa mga karatig bansa. Siya ay isang apoy na tumutupok. Noong pananakop ng Kanaan, nasaksihan ng kaban ang pagbagsak ng Jericho at ang paghuhukom sa mga Filisteo nang tinangka nilang kunin ito bilang gantimpala ng digmaan. At sa madilim na kabanatang ito, nagsimula ang matagal nitong pagkakatapon, isang sapilitang paglalakbay na nagdala sa kaban paglipas ng mga taon sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Abinadab. Ang kwento ay kasing trahedya ng katawa-tawa. Ang mga Israelita ay nagtiwala sa kaban, hindi sa Diyos ng kaban. Ginamit nila ito na tila anting-anting sa gitna ng labanan laban sa mga Filisteo. Inisip nila na sapat na ang presensya nito para sa tagumpay. Nakalimutan nilang walang pagsunod, walang kapangyarihan. Ang resulta,
Isang kahiya-hiyang pagkatalo. Hindi lang sila natalo, naagaw pa ng mga kaaway ang kaban. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang ninakaw ay hindi isang relic, kundi isang buhay at banal na pasanin. Sa Ashdod, inilagay ng mga Filisteo ang kaban sa templo ng kanilang Diyos na si Dagon. Ngunit pagdating ng umaga, nakita nilang si Dagon ay nakadapa sa lupa, ang mukha nakaharap sa kaban. Itinayo nila siyang muli, ngunit kinabukasan, muli siyang bumagsak. Ngayong putol na ang kanyang ulo at mga kamay. Sunod-sunod na ang mga salot, mga bukol, kamatayan, takot. Bayan matapos bayan, ipinasapasa ng mga Filisteo ang kaban. Itinuturing itong parang isang isinumpang bagay. Sa takot, nagpasya silang isauli ito sa Israel, sakay ng isang karitong hila ng mga baka. At ang mga hayop, nang walang gabay ng tao, ay tumungo diretso sa Bet-Semes, na parabang ang Diyos mismo ang gumagabay sa kanila. Ngunit kahit doon, hindi pa rin natapos ang paghuhukom. Ilang mga lalaki mula sa Bet-Semes na pinangungunahan ng paggusisa o ng hindi matanggap na kawalan ng paggalang, ay naglakas loob na silipin ang loob ng kaban. Ano ang kanilang nakita o inakalang nakita, hindi matiyak. Ang tiyak lang ay higit sa 50,000 ang namatay noong araw na iyon. Sa matinding takot, nakiusap sila sa mga taga-Kiryat Jearim na alisin ang kaban sa kanilang lugar, at doon nagsimula ang paglalakbay ng kaban papunta sa bahay ni Abinadab. Sa isang liblib na burol, malayo sa ingay ng templo at kaguluhan ng mga digmaan, ang kaban ay nagkubli sa katahimikan. Sa unang tingin, isa lamang itong kahong tinakpan ng tela, itinago sa isang madilim at iginagalang na silid. Ngunit para sa may matang espiritual, parang may isang natutulog na presensya sa loob ng tahanan. Hindi man ito magsalita, ang kanyang presensya ay parang isang bigat na hindi nakikita. Walang lumalapit ng walang takot at walang nakalimot na naroon ng Diyos ng Israel. Lumipas ang mga taon, at sa bahay na iyon, lumaki ang mga anak ni Abinadab, sina Usa at Ayo. Hindi nila naranasan ng ilang ang mga himala sa Ehipto ni ang kaluwalhatian ng tabernakulo. Ngunit namuhay sila kasama ang pinakabanal na bagay sa buong bayan. Mula pagkabata, natutunan nilang huwag tumakbo malapit sa kaban, huwag itong hawakan, tingnan lamang ito mula sa malayo at may takot na paggalang. Ngunit tulad ng bawat henerasyon, kapag tumataas ang pamilyaridad sa banal, nanganganib silang ipagpalit ang paggalang sa pagiging karaniwan. Habang sila'y tumatanda, ang kaban ay tila nagiging bahagi na lamang ng muwebles. Isang lumang relikya na hindi na nagbibigay ng panginig, hindi dahil humina ang kaban, kundi dahil ang puso ng tao ay sadyang natutuyo sa pamamagitan ng ugali. Hindi nila alam, lumalakad na sila sa direksyon ng sariling kapalaran, patungo sa araw na itaas ni Usa ang kanyang kamay. May mabuting hangarin, ngunit mahahawakan ang kabanalan na hindi pinahihintulutan ng pagkakamali. Ngunit ang araw na iyon ay hindi pa dumarating. Sa ngayon, ang kaban ay tila natutulog pa rin, gaya ng isang banal na hayop na naghihintay sa utos ng Panginoon. Nang nagsimulang muling bumangon ang Jerusalem sa pamumuno ni David, ang mga awit ay naghanda ng mga bagong salmo at may kumilos sa puso ng hari. Isang malalim na pagnanais na ibalik ang kaluwalhatian, ang pagnanais na muling hipuin ang banal, kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan ang halaga nito. Kiryat Jearim ay hindi isang tanyag na lungsod. Isa lamang itong burol sa Huda, napapalibutan ng mga ubasan, puno ng olibo at mga maalikabok na landas na tila ugat ng panahon. Ngunit sa lupaing iyon, nakatago ang isang lihim na masyadong dakila para sa isang simpleng bayan. Doon naroroon ang kaban ng tipan, ang pinakamakapangyarihan at pinakakinatatakutang bagay sa Israel, sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Abinadab. Si Abinadab ay isang Levita, inapon ng mga itinakda para sa banal na gawain. Bagamat hindi mula sa eksaktong linya ni Koate, ang kanyang katuwiran at pagkatakot sa Diyos
ang nagbigay sa kanya ng tiwala ng bayan. Hindi ginanap ang pagbobotohan, ni tinawag ang kapulungan. Ang bayan ay nagpasya ng tahimik at tinanggap ni Abinadab ang tungkuling ibang tao ay maaaring ituring na masyadong mapanganib. Hindi ito paanyaya. Isa itong banal na tawag, isang pasaning magmamarka sa kanyang lahi sa maraming henerasyon. Mula sa unang araw, nagbago ang kanyang tahanan. Hindi na ito isang karaniwang bahay, isa na itong buhay na santuwaryo, isang lugar ng araw-araw na pakikisalamuha sa walang hanggan. Doon lumaki sina Usa at Ayo. Mula pagkabata, limitado ang kanilang laro, bantay ang kilos, at ang bawat hakbang ay iniiwas sa silid ng kaban, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang. Ipinalaki ni Abinadab ang kanyang mga anak sa kabanalan, hindi sa kamangmangan. Ipinaliwanag niya na ang gintong kahon ay hindi simbolo ng kapangyarihang pantao ni isang palamuti, kundi isang buhay na patotoo ng tipan sa Diyos na bumaba sa apoy at nagsalita sa kulog. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang katahimikan ng kaban, ang kawalan ng malinaw na tanda, at ang mahabang panahon ng pananatili sa isang sulok ay nagdala ng mapanganib na pakiramdam ng pagiging sanay. Habang tumatanda sina Usa at Ayo, hindi na nila tinitingnan ang kaban tulad ng kanilang mga magulang. May respeto pa rin, oo, ngunit isang respeto na natutunan, hindi naramdaman. Para bang isang antigong kasangkapan, mahalaga, pero hindi na nakakagulat. Si Usa, ang panganay, ay malakas, seryoso, disiplinado. Si Ayo, sa kabilang banda, ay mas masigla, palabiro, artistiko, at ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw hanggang sa pasilyong malapit sa kaban. Magkaiba man sila sa ugali, pareho nilang naunawaan ang karangalang bumalot sa kanilang pamilya. Alam nilang ang kanilang bahay ay lihim na dinadalaw ng matatanda, mga eskriba at mga levita, mga nagnanais kahit isang sulyap sa mahiwagang kaban. Ngunit hindi lahat ay pagmumuni-muni. Sa paglipas ng mga taon, ang kaban ay nagdala rin ng mga pagsubok. May ilang kapitbahay, ang bulong-bulungan, sinasabing ang pamumuhay malapit sa kaban ay panganib, tukso, isang tahimik na banta. Ang mga mas banal ay naiinggit sa tagumpay ng pamilya ni Abinadab. Masaganang ani, patuloy na kalusugan, kapayapaan sa tahanan. At sa gitna ng lahat ng tinig na iyon, lumaganap ang bulong-bulungan na ang kaban ay natutulog sa Kiryat Jearim. Nakalimutan na ng Israel ang kaluwalhatian ng kaban, ni ang pinakapunong pari, ang tabernakulo, ni ang mga pinuno ng tribo ay hindi nagpakita ng madali ang pagnanais na ito'y bawiin. Ang kaban, ang sindi ng apoy na minsang namuno sa mga labanan at naghati ng mga tubig ay naging isang relikya hanggang sa umakyat si David sa trono. Nang pagkaisahin ni David ang mga tribo, nang mabawi niya ang Jerusalem at ginawa itong kabisera, may isang alab na sumiklab sa kanyang puso. Hindi lamang niya nais ng matatag na kaharian, nais niya ng isang banal na kaharian. Naalala niya ang mga lumang kasaysayan, mga salmo tungkol sa kaban, ang mga prosesyon sa ilang, ang tagumpay sa harap ng presensya ng Diyos. At napagtanto niya, ang kanyang lungsod ay hindi magiging ganap na bayan ng Diyos kung wala ang trono ng kataas-taasan sa gitna nito. Hindi isang mababaw na tao si David, isa siyang sumasamba, isang makata, isang mandirigma, ngunit impulsibo rin. Nang kanyang ipinasya ang pagbabalik ng kaban sa Jerusalem, kumilos siya ng may alab, ngunit walang payo. Ang kanyang anunsyo ay yumanig sa buong bansa. Babalik ang kaban. Tinanggap ni Abinadab ang korteo ng hari ng may kababaang loob. Pagkalipas ng napakaraming taon, dumating na ang araw. Ang natutulog na kaluwalhatian ay gigisingin. Para sa dakilang paglipat na ito, hindi pumili si David ng mga pari o eksperto sa batas ni Moises. Pinili niya ang mga anak ng lalaking tapat na naghintay sa loob ng mga dekada, sina Usa at Ayo. Ang karangalan ay hindi matutulan. Ito ay makatarungan.
Sila ang nakakakilala sa kaban, higit sa lahat, sila ang nag-ingat, nagbantay at nagbigay galang. Ngunit hindi lahat ng karangalan ay magaan. Nagsimula ang mga paghahanda, isang bagong kariton ang maingat na ginawa, pinalamutian ng mga tela at dekorasyon. Ang mga musikero ay nag-ensayo ng mga salmo, ang mga sundalo ay naglinis ng armas, at ang bayan ay nag-ayuno sa paghihintay. Si Usa, sa kabila ng kanyang katahimikan, ay may pusong puno ng galak. Sayaw siya habang binabantayan ng bawat detalye. Si Abinadab, sa kanyang katandaan, ay nagmamasid mula sa pintuan. Alam niyang ang isang bagay na sagrado ay maaaring magbunga ng tagumpay o kapahamakan. Walang nakaalam na ang kagalakan ay mapuputol ng isang di nakikitang kidlat. Walang nakaisip na isang simpleng kilos mula sa marangal na layunin ay magbubukas sa langit ng paghuhukom. Ngunit ang araw ay dumarating. At sa bahay, kung saan nanahan ang banal sa loob ng maraming henerasyon, ang katahimikan ng kaban ay nagsimulang mapalitan ng dagundong ng hindi maiiwasan. Jerusalem ay nagniningning sa bagong sigla. Ang mga tribong dati hiwa-hiwalay ay nagkaisa sa ilalim ng setro ni David, ang binatang pastol mula Bethlehem na ngayon ay may korona at espada. Ang mga digmaan ay humupa, ang mga kaaway ay natahimik, ang bayan ay nagsimulang yumabong, at ang lungsod ay nabuhay sa bagong isang panahon ng pista at pagpupuri. Ngunit sa puso ni David ay mayroong pag-aalalang hindi niya kayang isantabi. Si David ay lalaking may pangitain. Alam niyang ang dakilang lakas ng Israel ay wala sa mga hukbo o palasyo, kundi sa lapit ng Diyos. At bagamat tinawag ang Jerusalem na lungsod ni David, hindi pa ito lungsod ng Diyos, sapagkat may isang bagay na nawawala. Nawala ang kahon datipan. Ang pagkawala nito sa sentro ng buhay pambansa ay parang isang tahimik na sigaw. Sa loob ng maraming taon, ito'y itinulak sa isang sulok ng Huda. Ni si Saul, ni ang mga pinunong nauna sa kanya ay hindi nagpakita ng sapat na interes upang ibalik ito sa lugar na nararapat dito. Para bang ang mga tao ay nasanay ng mamuhay na walang hayag na presensya ng Diyos. Mas umaasa sa estruktura kaysa sa espiritu, mas sa nakikitang trono kaysa sa trono sa langit. Hindi ito matanggap ni David. Sa pusong nag-aalab sa pinaghalong sigasig, kagalakan at pag-aapurahan, tinawag ng hari ang lahat ng piling lalaki ng Israel, 30,000, isang nakakamanghang bilang na nagpapakita ng lawak ng pangyayaring kanyang pinaplano. Hindi iyon basta paglilipat lamang, kundi isang espiritual na pagpapanumbalik, isang pambansang sagisag, isang makalangit na koronasyon ng kanyang paghahari. Tayo'y pumunta sa Kiryat Yearim, wika niya ng may matatag na tinig, at dalhin natin ang kahon ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na nananahan sa gitna ng mga kerubin. Ang dagundong ng kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kampo na parang kulog. Hindi lahat ay nakaunawa sa lalim ng nagaganap, ngunit ang sigla ay iisa. Ang ideya na ibalik ang kaban, ang sagradong relikya na nababalot sa mga himalang kwento at hiwaga, ay muling nag-apoy sa kaluluwa ng isang bayang pagod na sa paulit-ulit na ritual. Damang-dama ang sigasig. Nagsimula ang paghahanda ng may malaking kabilisan, ngunit sa gitna ng tuwa ay nangyaring may pagkakamaling. Sa karamihan ay maaaring hindi mapansin, ngunit sa mata ng langit ay magiging nakamamatay. Si David na gumalaw dahil sa pagnanais higit kaysa sa tagubilin ay nagpasiyang gumawa ng bagong karosa upang ipasada ang kaban. Isang tila praktikal, lohikal at marangal na desisyon, ngunit lubos na mali. Maliwanag ang utos sa mga banal na kasulatan. Ang kaban ay dapat pasanin sa balikat ng mga anak ni Si gamit ang mga pulong dumaraan sa mga argolyas nito. Hindi ito dapat hawakan. Hindi dapat gamitin ang mga pamamaraang banyaga. Subalit sa bugso ng sandali,
Ginaya ni David ang ginawa ng mga Filisteo noong nakaraang mga taon. Gumamit siya ng karosa na parabang ang makalangit na alituntunin ay maliit na detalye lamang. Sina Usa at Ahio, mga anak ni Abinadab, ang piniling mamahala sa pagdadala. Sino pa nga ba ang higit na karapat-dapat kundi ang mga lumaking katabi ng kaban? Sino pa ang mas nakakaunawa sa kabanalan nito? Ngunit mayroong nakatagong suliranin. Sila'y nasanay na rito. Araw-araw nila itong nakikita. Lumakad sila sa tabi nito nang walang nangyayaring sakuna. At sa sobrang pagkakasanay, unti-unting nabawasan ang banal na takot. Nag-umaga ang araw ng paglipat na maliwanag ang langit. Mula sa lahat ng panig ng Israel, nagtipon ng mga tao, nakasuot ng malilinis na kasuotan, may mga instrumento at pusong sabik. Isa itong pambansang pagdiriwang. Ang mga tambol ay umaalingaw-ngaw, ang mga alpay humahabi ng tugtugin, at ang mga plautay sumasayaw sa hangin. Si David, siya mismo, nakasuot ng espesyal na kasuotan at nangunguna sa pag-awit. Umaawit, tumatalon, sumisigaw sa tuwa. At naroon sa unahan, hila ng mga baka at ginagabayan ng mga anak ni Abinadab, ang kaban sa ibabaw ng bagong karosa na babalutan ng mga tela nito, tahimik gaya ng dati, ngunit mas buhay kaysa sa lahat ng naroroon. Si Usay gumagabay sa isang gilid ng may solemnidad. Si Ahio'y nasa unahan na may matatag na hakbang at nakatitig sa patutunguhan. Parang perpekto ang lahat. Ang bayan ay nagagalak, humihiyaw. Ang mga matatanday umiiyak sa tuwa. Ang hari sumasayaw sa buong lakas. Ngunit ang langit ay tahimik. At hindi lahat ng ipinagdiriwang ng tao ay sinasang-ayunan ng Diyos. Habang bumababa sila sa landas mula sa Kiryat Yearim patungong Jerusalem, narating nila ang giikan ni Nakon. Doon ay naging mas lubak ang lupa. Ang mga baka na bigla sa lubak ay natigilan. Umuga ang karosa, gumalaw ang kaban. Sandali iyon, isang iglap ng tensyon, isang hiningang napigil sa libo-libong dibdib. At iniunat ni Usa ang kamay, hindi sa paglibak o paghamon, kundi sa ben instinct, sa pag-aalaga, sa paggalang, ngunit sa pagsuway. Ang kamay na sa loob ng maraming taon ay malapit sa kaban, ngunit kailan may hindi nakadampi rito, ngayoy humipo sa ipinagbabawal. Ang ginawang tila marangal sa paningin ng tao ay isang paglapastangan sa harapan ng Diyos na nagbigay ng tiyak na tagubilin, sapagkat ang kaban ay hindi kailanman nangangailangan ng proteksyong pantao. Ang Diyos na naghahati ng dagat at nagpapaguho ng mga pader ay hindi kailangan ng tulong ng tao upang manatiling banal. At doon tumugon ang langit, ngunit hindi pa na isasalaysay ang bahaging iyon, sapagkat ang naganap sa iglap na iyon, ang sandaling tumigil ang tugtog nang magsingaw ang musika at manigas ang mga hininga, ay nagmarka magpakailanman sa kasaysayan ng Israel. Hindi ito malilimutan, hindi ng hari, hindi ng bayan, hindi ng mundo, sapagkat ang hatol ay bumaba at kasama nito ang pagbubunyag ng pagkukunwari. Kumalat ang balita tungkol sa paglilipat ng kaban na parang apoy sa kabundukan ng Huda at hanggang sa malalayong lugar sa Hilaga. Nakakahawa ang sigasig, na puno ng tao ang mga lansangan ng mga baryo, umaawit at ipinatawag ang mga Levita mula sa kanilang mga lungsod gaya noong sinaunang panahon. Isa itong pinakahihintay na sandali. Mula pa noong mamatay si Eli at ang trahedya ng kanyang mga anak, mula pa noong mabihag ng mga Filisteo ang kaban, hindi pa muling nadanasan ng bayan ng ganito kalapit na pag-asang maibalik ang kaningningan ng banal na presensya. Si David, sa kanyang naglalagablab na sigasig, ay hindi nagkulang sa detalye. Bawat bahagi ng parada ay may tiyak na tagubilin. Ang mga instrumento, mga awit, mga pari, pinuno ng mga tribo,
maging ang ruta ay maingat na pinili upang masaksihan ng bayan ang paglalakbay. Lahat ay dapat maging maluwalhati. Ang karosa na espesyal na ginawa para sa okasyon ay obra maestra ng karpinterong sining, ginawang may piling kahoy at pinalakas ng gintong detalye. Idinisenyo para magpahiwatig ng karangalan at kagandahan. Nais ni David na ang pagdadala ng kaban ay hindi lamang ligtas, kundi karapat-dapat. Walang tumutol noon. Hindi nagsalita ang mga Levita, hindi nagpuna ang matatanda, at maging ang mga pari ay tumahimik. Napakalakas ng saya, kaya walang tumingin sa detalye. Tinalo ng sigasig ang pagsunod. Sina Usa at Ahio na may tungkuling gumabay, itinuring ng mga bayani. Pinag-uusapan sila bilang mga tagapag-ingat ng sagrado. Sino pa nga ba ang mas karapat-dapat, ngunit may bagay na hindi nakikita? Ang kabanalan ay hindi sinusunod ng mabubuting intensyon, kundi ng katapatan sa utos. Ang batas na isinatitik ng mga nakaraang siglo ay nananatiling wasto. Hindi ito maaaring talunin ng praktikalidad, ng kaugaliang banyaga o ng makataong solusyon. Hindi dapat hawakan ang kaban, hindi dapat ilagay sa karosa. Dapat itong pasanin ng mga Coatitas sa kanilang mga balikat. Ngunit nabulag ng sigasig ang bayan. Walang kumonsulta sa Torah, walang nagtanong sa Panginoon. Abala sila sa pagdiriwang, kaya't hindi nakinig. Si Usa, kahit maingat, ay hindi tumutol. Alam niya ang tuntunin. Narinig niya ito sa pagkabata mula sa kanyang ama, si Abinadab. Ngunit alam din niya na ang kaban ay dekadang hindi nahahawakan ng Levita. Walang humaharap dito ng may banal na kamay. Ang panahon ay nakabura ng takot. At hindi ba karangalan na siya, anak ng tahanang nag-ingat dito, ang gumabay patungo sa lungsod ng Diyos? Sa kanyang isip, ito'y pagkilala, isang katarungan. Kaya ang kanyang konsensya ay nabalot ng dangal at ang tradisyon ay nagmistulang basbas. Si Ahio naman ay puno ng sigla, halos hindi mapakali sa tuwa. Para sa kanya, ito'y isang handaan, isang sandaling makitang muling nagkakaisa ang Israel. Hindi niya lubusang nauunawaan ang bigat ng espiritual na pangyayari, ngunit nag-uumapaw ang puso niya. Lumakad siya sa harap ng karosa, masigla ang bawat hakbang. Walang takot sa kanyang yapak, tanging inosenteng tuwa na salungat sa malayong katahimikang nagsisimulang maramdaman sa langit. Si David sa kabilang banda ay nag-organisa ng may sigasig, ngunit hindi humingi ng direksyon sa punong pari. Walang urim, walang konsultasyon sa mga eskriba, walang panalangin ng pamamagitan. Kumikilos ang hari ayon sa sariling paghusga, gaya rin ng gagawin niya kalaunan sa pagsensus. Hindi namamalayang ang tama sa paningin ng tao ay maaaring maging trahedya sa paningin ng Diyos. Dumating ang araw. Ang araw ay sumikat ng maliwanag sa mga burol. Nililiwanagan ang daang umuukit mula Kiryat Yearim hanggang Jerusalem. Nagtipon ang mga tao sa gilid ng daan, iwinawagayway ang mga sanga, umaawit ng mga salmo, tumutugtog ng mga instrumento. Ang matatanda'y umiiyak, ang mga bata ay masayang tumatakbo. Isang araw na tila pinagpala ng langit at gayon paman, sa gitna ng lahat ng karangalang iyon, nakalutang ang isang di nakikitang ulap, isang halos di maaninag na tensyon, tulad ng katahimikang nauuna sa isang bagyo. Ang karusay sumusulong, ng dahan-dahan ngunit matatag, hinihila ng mga bakang sanay. Sa ibabaw nito, ang kahon ng tipan ay nakabalot, tinatakpan ng mga telang kulay ube at bugaw. Binalot ng belo na hindi kayang itago ang timbang espiritual nito. Si Usa ay naglalakad sa kanan, maingat at mapagbantay. Si Ahio ay nasa unahan, binubuksan ng daan at umaawit ng malinaw ang tinig. Bawat hakbang ay nagbibigay lakas sa tugtugan. Ang mga mananayaw ay umiikot ng mas masigla. Ang mga tambol ay umuugong na parang nagpapahayag ng koronasyon. Si David, nakadamit ng pinong lino, ay sumasayaw ng buong sigla. Ang kanyang kagalakan ay dalisay. Hindi niya ito ginagawa upang makita ng iba.
kundi dahil umaapaw ang kanyang kaluluwa, umaawit sa buong lakas, niluluwalhati ang Diyos na pumili ng isang pastol at ginawang hari. Ito ang rurok ng kanyang paghahari. Wala sanang maaaring magkamali, ngunit hindi nadadala ang Diyos sa mga anyo. Hindi siya naantig ng musika, ng sayaw o ng parada. Siya'y Diyos na banal, seloso, tapat sa kanyang salita. At ang mangyayari ay hindi pagsabog ng galit, kundi ang resulta ng kanyang hindi matitinag na katapatan sa kanyang kautusan. Isang katapatan na hindi nagbabago kahit lumipas ang mga siglo. Isang katapatan na humihiling ng paggalang kahit may kagalakan. Sa giikan ni Nahum, kung saan naging lubak-lubak ang lupa, nagsimulang maabala ang mga baka. Marahil ay naapak sa bato, marahil ay natapilok sa ugat. Umuga ang karosa, gumalaw ang mga telang tumatakip sa kaban. Sandali lamang iyon, halos di napansin, ngunit kay Usa iyon ay naging babala. Mas mabilis ang kanyang instinct kaysa sa pag-iisip. Ang nakasanayan ang nanguna kaysa sa batas. Iniunat niya ang kanyang kamay upang patatagin ang bagay na inakalang nanganganib. Akala niya tama ang ginagawa niya, akala niya pinoprotektahan niya ang banal. Ngunit walang nagpoprotekta sa infinitong banal. Walang sumusuporta sa Diyos na sumusuporta sa sansinukob. Nadampi ang kamay ni Usa sa kaban at sa mismong sandaling iyon, nagtigil ang panahon, nawala ang tunog, natigil ang paghinga ng bayan at bumaba ang katarungan ng Diyos, hindi bilang isang nakikitang kidlat, kundi isang hatol na nararamdaman hanggang kaluluwa. Dumating ang sandali. Hindi nang ibabaw ang mabuting hangarin, ni ang karanasan, ni ang pinagmulan, ni ang debosyon, tanging pagsunod. At ang naganap sa iglap na yon ay hindi na malilimutan. Sapagkat kapag ang banal ay tinrato na parang karaniwan, kahit ang pinakamarangal na kilos ay maaaring maging nakamamatay. Ang pagdampi ng kamay ni Usa sa kaban ay kasing ikli ng pagkurap ng mata, ngunit kasing bigat ng kawalang hanggan. Hinati nito ang kasaysayan sa dalawa. Sa gitna ng ingay ng mga instrumento, ng mga hiyaw ng kagalakan at ng sayaw ng hari, bumaba ang isang napakabigat na katahimikan, parang telang tumakip sa lahat. Ang katawan ni Usa na ilang sandali lamang ang nakaraan ay naglalakad ng matatag, ay bumagsak sa lupa. Tila hinugot ang buhay mula sa kanya ng isang puwersang di nakikita, mabagsik at pinal. Natigilan ang bayan. Tumigil ang mga musikero. Ang hininga ng plauta ay nabitin sa hangin. Ang mga mananayaw ay huminto. Ang mga tagapagdala ng bandila ay napabitaw. Walang nakaunawa sa nangyari, ngunit lahat ay nakaramdam. Isang presensya, matindi, nakapanghihilakbot, ay bumaba sa lugar. Isang kaluwalhatiang dalisay na tila nagdudulot ng pagkapaso. Isang paghuhukom na hindi nagbibigay lugar para sa mga salita. Si David, hinihingal sa pagsasayaw, ay lumingon at ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanya. Naroon si Usa, walang buhay, nakahandusay sa tabi ng kaban, ang mukhay nakakunot sa gulat, ang kamay ay tila nakabuka pa, parang hindi nagkaroon ng panahon upang umurong. Ang lupa ng giikan ni Nahum ay naging banal, saksi ng isang hatol na walang sinuman ang inaasahan. Ang pagkabiglay ganap, umurong si David para bang ang lupa sa harap niya ay naging bangin. Nagsimula ang bulungan ng bayan. Ang ilan ay umiyak, ang iba'y hindi maialis. Ang tingin sa bangkay ng lalaking ilang sandali lang ang nakalipas ay simbolo ng katapatan. Walang nangahas lumapit sa kaban, walang kumilos. Naramdaman ni David ang higpit sa dibdib. Ang pusong naglalagablab kanina ay ngayon nangangatal sa takot. Isang takot na hindi niya kilala. Paano nangyari ito? Bakit? Bakit ang nagnais iligtas ang kaban ay biglang pinuksa? Hindi ba't mabuting intensyon iyon? Habang ang mga tanong ay parang bagyong umuugong sa kanyang isipan, may ibang tinig, hindi mula sa labas kundi mula sa loob, ang nagsimulang magsalita. Kinausap mo ba ang aklat? Sinuri mo ba ang utos?
Inakalang sapat ang sigla mo. Ang hatol ay hindi laban sa isang taong may masamang hangarin, kundi laban sa bayang nakalimot sa takot sa Diyos dahil sa tuwa. Hindi na kailangan ng kaban ang proteksyon ng tao. Hindi ito isang idolong nangangailangan ng pag-aalaga. Ito ang tanda ng Diyos na hindi maaring hawakan ng walang pahintulot. At sa paghipurito, hindi lamang ni Usa nilabag ang utos, kinuha niya ang lugar ng Diyos na tila kaya niyang hawakan ng banal. Bumagsak si David sa kanyang tuhod, huminto ang prosesyon, namatay ang kagalakan, ang pagdiriwang ay naging pagluluksa. Nanginig siya hindi dahil sa pagkamatay ni Usa, kundi dahil nadama niya ang gilid ng hiwaga ng Diyos. At nasugatan siya ng kabanalan nito. At sa gitna ng lahat, nang tanungin niya ng may panginginig, paano ko dadalhin ang kahon ng Panginoon sa akin? Walang sagot. Tanging matahimik na langit, isang katahimikang puno ng bigat na tila hinihintay ang pagkatuto. Nagbagsakan ng tingin ng mga kasama niya, walang nangahas kumilos. Naintindihan ng lahat, hindi ito bagay na basta inaabot o hinahawakan. Ito ay kaluwalhatiang hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Hindi itinuloy ni David ang pagdadala. Hindi sa araw na iyon, hindi sa ilalim ng ganoong kondisyon. Kinansela ang prosesyon. Ang bayan, nalilito at takot, ay nagsimulang magsiuwian. Walang awit, walang sigaw ng tagumpay. Tanging ang alingawngaw ng paghuhukom sa bawat puso. Ngunit hindi maaaring iwan ang kaban. Hindi ito maaaring pabayaan sa daan. Kailangang may bahay na pagtitirahan. At sa paghahanap, napatingin si David sa isang bahay, ang tahanan ni Obed-Edom na tagagat. Si David, nanginginig pa, ay nagtanong kung tatanggapin nito ang kaban. Hindi nag-atubili si Obed-Edom. May takot siya. Oo, ngunit ang puso niya ay nag-aapoy sa pananampalataya. Tatanggapin niya ang presensya ng kataas-taasan, hindi dahil sa kapalaluan, kundi sa debosyon. At ganun nga ang nangyari. Sa pagkakataong ito, may higit na pag-iingat, dinala ng mga Levita ang kaban sa kanyang bahay, at doon ito nanatili sa loob ng 3 buwan. Sa panahong iyon, si David ay umurong, nagmuni-muni, binasa ang batas, pinakinggan ng mga pari at naunawaan ng kanyang nagawang mali. Hindi lamang siya kundi ang buong Israel, sapagkat hindi maaaring dalhin ang banal sa paraang makatao, hindi maaaring akayin ang banal sa hiniram na pamamaraan, hindi maaaring hawakan ng Diyos na parang isang bagay lamang. Ang kamatayan ni Uza, bagamat nakapangingilabot, ay hindi nasayang. Ito ay isang panawagang gumising, isang pagyanig sa kaluluwa ng bayan, isang paalala na ang kabanalan ay hindi na pagkakasunduan. At habang si David ay nagbubulay-bulay at ang bayan ay nakababawi mula sa pagkabigla, sa bahay ni Obed-Edom ay may nagsimulang sumibol, sapagkat doon kung saan may puwang ang pagsunod, ang presensya ng Diyos ay nagiging pagpapala, hindi hatol. Ngunit iyan ay isang kwentong hindi pa lubos na nahahayag. Ang paglalakbay na nagsimula sa sayawan at kagalakan ay nagtapos sa katahimikan at pagluluksa. Inilibing ang bangkay ni Uza malapit sa giikan ni Nakom, isang lugar na minarkahan ng alaala ng paghuhukom. Ang sulok na iyon ay naging isang madilim na paalala kung ano ang maaaring mangyari kapag ang kaluwalhatian ng Diyos ay hinawakan ng karaniwang kamay. Ang bayan ay umuwi na lito, nakayuko, may dalang bigat na hindi nila lubos na maunawaan. Tumigil ang mga awit, natahimik ang mga plauta, at ang mga pusong dati nag-aalab sa sigasig ay nagyelo sa takot. Si David ay umurong, hindi sa kanyang palasyo, kundi sa kanyang kalooban. Hindi dala ang galit, kundi ang hiya. Ninais niyang gumawa ng dakila, itanghal ang pangalan ng Panginoon, ibalik ang pagsamba, ngunit sa kanyang paghahangad ay nakaligtaan niya ang pinakamahalaga. Ang Diyos ng Israel ay hindi umaayon sa paraan ng tao. Ang kanyang kabanalan ay hindi nakikibagay sa damdamin, sa karamihan o sa kasiglahan ng sandali.
Sa mga araw na iyon, iniwasan ng hari ang mga pampublikong gawain. Hindi siya lumikha ng mga salmo, hindi sumulat ng tula, naghahanap lamang ng pangunawa. Muling binasa niya ang matatandang kasulatan, tinawag ang mga pari at mga levita. Muling pinakinggan ang mga tagubiling iniwan ni Moises na nakasulat sa tinta at apoy. Doon niya natagpuan ang sagot na dumurog sa kanya. Kapag gagalaw ang kampo, dadalhin ng mga anak ni Kot ang kaban, ngunit huwag nilang hahawakan ang banal na bagay upang hindi sila mamatay. Mga bilang 4:15, nauunawaan ni David ang lalaking ayon sa puso ng Diyos na hindi sapat ang mabuting layunin kapag ang banal ang pinag-uusapan. Ang pusong naghahangad na mapasaya ang Diyos ay dapat ding hanapin ang kanyang salita, kanyang paraan, kanyang kaayusan. Sapagkat ang Diyos na nananahan sa kabanalan ay hindi maaaring manipulahin ng damdamin ng tao. At ngayon alam niya, masakit, ngunit alam niya. Samantala, nagsimulang magbulungan ang bayan. Ang ilan ay nagsabing marahil dapat manatili ang kaban kung nasaan ito. Ang iba na may naniniwalang hindi na ito dapat galawin. Ang trahedya ni Uza ay nagtanim ng takot sa mga puso. Hindi na tinitingnan ang kaban na may pag-asa, kundi may panginginig. Ang presensya ng Diyos ay naging panganib. Ang banal ay naging banta. Marami ang nagtanong, sino ang makatatayo sa harap ng Panginoon, itong Diyos na banal? At habang ang mga tinig ng tao ay nag-aalangan sa pagitan ng takot at pagkakasala, sa isang burol na malayo, ang bahay ni Obed-Edom ay nababago. Doon kung saan nakahimlay ang kaban ay may mga nagaganap na hindi maipaliwanag. Namulaklak ang mga pananim ng walang dahilan. Isang pambihirang kalusugan ang sumalahat sa pamilya. Ang kapayapaan ay nangingibabaw sa bawat sulok. Kahit ang mga kapitbahay ay nakapansin na ang tagumpay ay bumababa sa bahay na iyon na parang hamog sa bundok ng Sion. Si Obed-Edom ay hindi kilalang Levita ni isang bantog na lalaki. Isa siyang Geteo, isang dayuhan ayon sa ilan. At bagamat nagliliyab ang kanyang puso para sa Diyos ng Israel, hindi niya hiniling ang kaban. Ipinagkatiwala ito sa kanya sa oras ng takot ng bayan. Ngunit sa halip na tumakas, tinanggap niya ito na may paggalang, may banal na takot, may pasasalamat. Hindi bilang pasanin, kundi bilang pribilehiyo. At ang saloobing iyon ang naging susi na nagbago ng paghuhukom tungo sa tagumpay. Dumating ang balita kay David. Makalipas ang 3 buwan, may pumasok sa kanyang silid at nagsabi, "Pinagpala ng Panginoon ang bahay ni Obed-Edom at ang lahat ng kanyang tinatangkilik dahil sa kaban ng Diyos." Bumagsak ang mga salitang iyon sa kaluluwa ng hari, parang langis na nagpapagaling. Ang paghuhukom ay hindi ang katapusan. Nais pa rin ng kaluwalhatian ng Diyos na manahan sa gitna ng bayan. Ang presensya ng Diyos ay hindi parusa, kundi pangako. Ngunit kailangan lapitan ng may takot, kaayusan at pagsunod. Nagsalita si David, hindi na may pagmamadali, hindi na may tambol, hindi na may damdamin. Nagsalita siya ng may paggalang, karunungan at pusong basag. Alam niyang kailangan niyang subukan muli, ngunit hindi sa parehong paraan, hindi sa bagong karwahe, hindi sa pamamaraang Filisteo. Ngayon, ang kaban ay dadalinayon sa itinakda ng Diyos, sa mga balikat ng mga Levita. May handog sa bawat hakbang, may paggalang sa bawat tingin, may pasasalamat sa bawat pintig ng puso. Muling tinawag ng hari ang bayan, ngunit ngayong hindi bilang palabas, kundi sa tunay na espiritu. At bago gumawa ng hakbang, sumangguni si David sa Panginoon. Iniharap ang mga pari, binasa ang batas, sinubukan ang lahat ayon sa disenyo ng Diyos, sapagkat ngayon alam niyang hindi iniimbento ang kaluwalhatian, hindi pinapalitan ng sigla ang kabanalan, hindi pumapalit sa pagsunod ang sigasig. At habang hinihintay ng Jerusalem ang pagbabalik ng kaluwalhatian, at pinagmamasdan ng langit ang pagbabagong naganap sa puso ng hari, ang bahay ni Obed-Edom ay patuloy na nagniningning, parang ilawang hindi nauubusan ng langis. Nagpakita ang paghuhukom,
Nagising ang takot, ngunit ang pabor ng Diyos ay hindi umalis. Naghihintay lamang siya na ang kanyang bayan ay matutong lumapit, hindi sa mga kamay na padalos-dalos, kundi sa pusong nakasuko. Sapagkat ang presensya ng Diyos ay hindi dapat hawakan ng may kumpiyansa sa sarili, kundi tanggapin ng may ganap na paggalang. Sa paningin ng tao, ang kamatayan ni Uza ay tila hindi katimbang. Isang tila mabuting kilos, biglaan at likas, ay sinagot ng kamatayan. Hindi naunawaan ng bayan, gumuho ang hari, huminto ang prosesyon. Si Uza ay hindi masamang tao. Hindi ba niya pinipigilang bumagsak sa lupa ang pinakabanal na bagay ng Israel? Bakit siya namatay? Bakit ang Diyos na maraming beses nagpakita ng awa sa mga kilalang makasalanan ay tumugon ng paghuhukom sa isang tila maliit na kilos? Upang maunawaan ang nangyari sa era ni Nakom, kailangan tingnan ang lampas sa nakikita. May mga sandali sa kasaysayan na ang langit ay hindi kumikilos upang wasakin, kundi upang magturo, hindi upang magparusa dahil sa galit, kundi upang ipaalala ang bigat ng banal. Hindi namatay si Uza dahil malupit ang Diyos, kundi dahil banal ang Diyos. At sa kanyang kabanalan, walang puwang para sa kapabayaan, kawalan ng paggalang o pamilyaridad na mababaw sa banal. Mula sa itaas, tinitingnan ng mga anghel ang eksena ng may kabigatan. Alam nila ang bagay na nakalimutan ng tao. Alala nila ang araw ng ibigay ng Diyos kay Moises ang eksaktong utos tungkol sa pagdadala ng kaban. Dapat itong takpan ng tabing ng santuaryo, dalhin sa mga kahoy na poste ng akasya na balot ng ginto, at tanging ang mga Levita mula sa sambahayan ni Koat ang maaaring humawak nito. Hindi iyon isang seremonyal na detalye, isa yung linyang naghihiwalay sa buhay at kamatayan, ngunit kalaunan, natutong pakitunguhan ng tao ang banal ng may gaano. Ang kaban ay naging kasangkapan. Hindi na nagdulot ng panginginig ang presensya nito, kundi nakasanayan na lamang. At yun ang panganib, sapagkat ang banal ay hindi nawawalan ng kapangyarihan. Ang tao ang nawawalan ng kamalayan kung kanino siya humaharap. Si Uza ay isang mabuting tao, ngunit hindi siya isang itinalagang pari upang hawakan ang hindi dapat hawakan. Ang kanyang kilos ay makatao, natural, ngunit lubhang masuwayin. Ang nais niyang gawin, bagamat tila tama sa pananaw ng tao, ay salungat sa batas ng Diyos. At kapag ang tao ay sumusubok tumapat sa banal, ang paghuhukom ay dumarating sapagkat hindi intensyon ng usapin, kundi pagsunod. Ang problema ay hindi lamang ang paghawak sa kaban, kundi ang buong kalagayan na nakapaligid doon. Ang kaban ay ibinibiyahe sa karwahe tulad ng ginawa ng mga Filisteo, ginagaya ang kanilang pamamaraang pagano. Hindi dinadala ng mga Levita ang bigat nito sa kanilang mga balikat. Walang handog na inialay, wala ni isang itinalaga at nilinis para sa okasyon. Bagamat pinalaya ay naging walang galang. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay tinatrato bilang isang simbolong kultural at hindi bilang buhay na presensya. Si Uza, bagamat may mabuting intensyon, ay naging hangganan ang linyang iginuhit ng langit bilang babala. Gaya rito, ang kanyang kamatayan ay hindi parusang personal, kundi aral para sa lahat, isang panawagang magising, isang pagyanig. Sapagkat hindi pinahihintulutan ng Diyos na ang kanyang kabanalan ay hilahin sa lupa doong larangan ng trato, ni ang kanyang kaluwalhatian ay manipulahin ng padalos-dalos na pagkasabik ng tao. Ngunit mayroong mas malalim pa. Ang kamatayan ni Uza ay naghayag ng katotohanang nakalimutan na ng Israel. Walang sino man ang makalalapit sa Diyos sa sariling paraan. Ang anumang pagtatangka na hawakan ang banal ng wala, ang pamamagitan na siya mismo ang nagtakda, ay nagwawakas sa kamatayan.
Mula pa sa Eden, nang si Adan at Eva ay nagnais buksan ng daan para sa kaalaman ng walang pagsunod hanggang sa bundok Sinai, kung saan ang bayan ay hindi man lamang makalapit ng hindi namamatay, malinaw na ang mensahe. Ang kabanalan ng Diyos ay hindi na pagkakasunduan. Higit pa roon, inihula rin ng tagpong iyon ang isang bagay na mas dakila, sapagkat makalipas ang maraming siglo ay darating ang isa pang tao. Siya na karapat-dapat humipo sa banal, ang isa na hindi lamang hihipo sa tabing ng templo, kundi magpapapunit nito sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, isang tao na magdadala sa kanyang sariling katawan ng presensya ng Diyos, hindi sa isang karuwahe, kundi sa kanyang mismong katauhan. Si Hesukristo ang walang dungis na kordero, ang tanging tunay na daan upang ang tao ay makalapit sa Diyos nang hindi namamatay. Ang kamatayan ni Uza ay naging alingawngaw ng babala sa isang bansang nakalimot na sa banal na takot. Ito ang dagundong ng kabanalan sa gitna ng ingay ng pagiging relihiyoso. Ito ang tandang ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi palamuti na dinadala sa prosesyon, kundi apoy na tumutupok sa lahat ng hindi nadalisay. Naintindihan ito ni David, naramdaman ito ng bayan, at ang araw na iyon sa harap ng kaban ay tiningnan na ng may ibang mga mata, hindi na bilang kahong ginto, kundi bilang buhay na apoy na hindi nagtitiis ng pagsuway. Si Uza, nang hindi sinasadya, ay naging buhay na paalaala kung ano ang nangyayari kapag ang tao ay nangahas humipo sa Diyos ng may mga kamay na hindi pinabanal. Ngunit hindi nasayang ang kanyang kwento. Ang kanyang kamatayan, bagamat masakit, ay ginamit ng Diyos upang gisingin ang isang natutulog na bayan, ituwid ang landas ng hari, ibalik ang paggalang sa walang hanggan, at sa huli, ihanda ang daan para sa isang buhay na mas malalim at dalisay, higit na katugma sa puso ng Diyos. Minsan, ang paghuhukom ay hindi dumarating upang sumira, kundi upang muling magtuwid. Matapos ang pagyanig ng banal na hatol, habang ang bayan ay bumabalik sa kanilang mga lungsod ng nakayuko at si David ay nagkukulong sa pag-iisip, dinala ang kaban sa bahay ng isang lalaking hanggang noon ay hindi kabilang sa mga dakilang pangalan ng kasaysayan ng Israel. Si Obed-Edom ang Keteo. Ang kanyang tahanan ay hindi isang santuwaryo, ni ang kanyang angkan ay kinikilalang angkan ng mga pari. At gayunman, doon sa lugar na hindi inaasahan, piniling mamahinga ng Diyos. Hindi hiniling ni Obed-Edom ang kaban. Ipinagkatiwala ito sa kanya sa oras ng krisis nang wala ng ibang nangahas, magpahintulot na ito'y mapalapit sa kanila. Dumating ito na parang isang bagyong dati nang nagpakita ng hagupit nito. Ang alaala ni Uza ay patuloy na nag-aalab sa isipan ng lahat. Ang takot ay pumuno sa bawat sulok ng nayon. Ang pagkakaroon ng banal na presensya sa loob ng bahay ay hindi na dahilan ng pagmamataas, kundi ng nanginginig na paggalang. Tanggapin ito ay tulad ng tanggapin ang isang kidlat sa loob ng tahanan. Ngunit si Obed-Edom ay hindi umurong, hindi niya isinara ang mga pinto, hindi siya nagtakda ng mga kondisyon. Tinanggap niya ito tulad ng isang tapat na lingkod na nakauunawa na kahit sa gitna ng paghuhukom, ang presensya ng Diyos ang pinakadakilang tagumpay na maaaring maranasan. Hindi niya inilagay ang kaban sa isang sulok na nakalimutan, nitinrato ito na parang bagay na mapanganib. Dinanggap niya ito ng may banal na takot, payak na pananampalataya at tahimik na pagsunod. Alam niyang ang banal ay hindi dapat iwasan, kundi parangalan ayon sa nararapat. Mula sa unang araw na nanatili ang kaban sa kanyang bahay, may nagsimulang magbago. Gaya ng mga bulaklak sa kanyang mga bukirin, ngunit mas buhay na buhay. Tumugon ang lupa sa saganang ani, nawala ang mga karamdaman ng walang paliwanag. Ang kanyang mga anak ay lumaking malulusog at may karunungan. Ang kanyang tahanan na dati payak at karaniwan ay naging bukal ng kagalakang hindi maipaliwanag.
ang atmosfera ay nagbago, hindi dahil sa mahika o kapangyarihan ng tao, kundi sapagkat kung saan nananahan ang Panginoon, lahat ay namumukadkad. Ang presensya ng kaban sa bahay ni Obed-Edom ay naging sapat upang marinig ng buong bansa ang nangyayari roon. Ang pinadilim ng paghuhukom ngayon ay pinapaliwanag ng tagumpay. Ang parehong bagay na nagpabagsak kay Uza ngayon ay bumubuhay sa isang buong pamilya. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi nagbago, siya ay siya pa rin. Ang nagbago ay ang saloobin ng pusong tumanggap sa Kanya. Si David, na patuloy pang ninanamnam ang mga pangyayari, ay tumanggap ng balita, pinagpala ng Panginoon ang bahay ni Obed-Edom at ang lahat ng kanya dahil sa kaban ng Diyos. Bumagsak ang mga salitang iyon sa kaluluwa ng hari na parang balsamo. Ang paghuhukom ay hindi ang wakas. Nais pa rin ng kaluwalhatian na manahan sa gitna ng bayan. Ang presensya ng Diyos ay hindi parusa, kundi pangako. Ngunit kailangan siyang lapitan ng may takot, kaayusan at pagsunod. Naunawaan ni David na hindi siya maaaring mabuhay nang wala ang presensyang iyon, hindi bilang simbolo ng kapangyarihang pambansa, kundi bilang sentro ng buhay espiritual ng bayan. Hindi sapat na magkaroon ng matibay na lungsod, maayos na hukbo o maringgal na kabisera. Kung wala ang kaluwalhatian ng Diyos sa gitna, lahat ay walang kabuluhan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya kikilos gaya noon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-iimprovisa. Sa panahong tahimik, pinag-aralan ni David ang kautusan, kumonsulta sa mga pari at inayos ang mga Levita. Naintindihan niya na ang kaban ay hindi lamang baul na ginto, kundi ang luklukan ng Diyos na buhay sa lupa, at hindi sapat ang nais lumapit. Kailangan itong gawin sa daan ng Diyos. Sapagkat ang kabanalan ng Diyos ay hindi umaayon sa damdamin ng tao, kundi humihingi ng paghahanda, kalinisan at kaayusan. Samantala, sa bahay ni Obed-Edom, ang mga panalangin ay pumapailang lang na parang insenso. Walang mga pampublikong sayawan o pambansang pagdiriwang, kundi isang munting pamilya na namumuhay sa lilim ng kaluwalhatian, natutong mabuhay araw-araw kasama ang walang hanggan. Walang dakilang salita ni Obed-Edom na naitala, walang talumpati na sinipi, tanging mga pangyayari, tanging mga bunga. Pinagpala ang kanyang tahanan at yun ay sapat na. Ngunit ang kahanga-hanga ay hindi lamang ang agaran niyang pagpapala, kundi ang darating pa. Hindi na natili sa bahay si Obed-Edom nang ilipat na ang kaban patungong Jerusalem. Pinili niyang sumunod dito. Naging tagatanod siya sa santuaryo, isang musikero, isang lingkod sa templo. Hindi na niya kayang lumayo sa siyang nagbago ng kanyang buhay. Nang minsan niyang maranasan ang presensya ng Diyos, ayaw na niyang bumalik sa dati. Kaya ang sinimulan bilang tahimik na pagsunod ay naging isang buhay ng tuloy-tuloy na pagsamba. Si Obed-Edom ay naging isa sa mga tagapagbantay ng bagong kaayusan ng pagsamba na itinatag ni David. Naitala ang kanyang pangalan sa mga talaan ng templo bilang siya na hindi lamang nagpatuloy ng kaban sa bahay, kundi siya ring binago nito. Ang paghuhukom kay Uza ay hindi ang huling salita. Ang takot ay hindi ang huling linya. Sa bahay ni Obed-Edom, nakita ng Israel ang malinaw na tanda. Ang presensya ng Diyos ay hindi banta. Ito ay pribilehiyo, ngunit dapat tanggapin bilang ganoon na may banal na takot, malilinis na puso at mga kamay na handa. Habang naghahanda ang hari para sa isang bagong pagtatangka, sa pagkakataong ito, sa ganap na pagsunod, muling tumingin ang bayan sa kaban, hindi na may pumipigil na takot, kundi may banal na pananabik. Sapagkat ngayon, alam na nila na kung nasaan ang Panginoon, naroon ang kapuspusan, at ang kaluwalhatian ay hindi ipinipilit. Ito ay pinararangalan, sinusundan, minamahal. Hindi nakalimutan ni Haring David ang kamatayan ni Uza, ni hindi niya binalewala ang tagumpay na bumuhos sa bahay ni Obed-Edom.
Sa loob niya, magkasamang nabuhay ang dalawang pangyayaring iyon bilang dalawang mukha ng iisang mukhang banal. Paghuhukom at biyaya, apoy at langis, kabanalan at awa. Naintindihan niya na ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi tumutugon sa pansin ng tao, kundi sa ganap na pagsunod. At iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang subukan muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi tulad noong una. Sa pagkakataong ito, pinakinggan niya ang higpit ng iniutos ng Panginoon makalipas ang maraming siglo. Hindi magaan ang naging pasya. Nakipagpulong si David sa mga Levita. Tinawag niya ang mga tao mula sa buong Israel at nagsalita sa kanila nang may mga salitang nagpapakita kung gaano siya natuto. Kayo ang mga pinuno ng sambahayan ng mga Levita. Pakabanalin ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga kapatid at dalhin ninyo ang kaban ng Panginoon Diyos ng Israel sa lugar na aking inihanda. Sapagkat mula sa pasimula ay hindi natin ito ginawa ng gayon at ang Panginoon nating Diyos ay pinarusahan tayo sapagkat hindi natin siya hinanap ayon sa kanyang utos. Malinaw ang pagkilala sa sala. Ang kasalanan ng unang pagtatangka ay kumilos nang hindi kumukonsulta sa Diyos, hindi tumitingin sa kanyang salita, hindi isinasaalang-alang ang kanyang kabanalan. Sa pagkakataong ito, magiging iba na ang lahat. Wala nang bagong karwahe ni mga paraang Filisteo. Ang kaban ay hindi na ituturing na simbolong maaaring manipulahin, kundi bilang kung ano ito talaga. Pagpapakita ng banal sa gitna ng bayang hinirang. Pinabanal ng mga Levita ang kanilang sarili. Naghugas sila ng tubig, nagsuot ng malilinis na kasuotan at naghanda sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Inayos ni David ang mga tungkulin. Ang ilan ay tumutugtog ng mga pumpiyang na tanso. Ang iba na may mga alpa at salteryo. May mga naging tagatanod sa pinto, may iba namang inatasang magpahayag sa pamamagitan ng mga trompeta sa pag-abante ng banal na presensya. Ang lahat ay inorganisa bilang isang gawa ng sigasig at banal na takot. Hindi na ito isang palabas, kundi pambansang pagkatalaga. Pinili ang mga poste, yari sa kahoy na akasya na binalutan ng ginto. Ayon sa iniutos ng kautusan, tinakpan ang kaban ayon sa itinakdang paraan sa disyerto. Sa pagkakataong ito, hindi na ito mahahawakan. Walang mga palalong kamay o kilos na makatao, tanging pagsunod, kaayusan at paggalang, at dumating ang araw. Ang araw ay sumikat sa mga burol na parang isang panibagong pangako. Hindi iyon isang araw na karaniwan, kundi ang araw na babalik ang kaluwalhatian sa Jerusalem. Nagsimulang magtipon ang bayan, ngunit iba ang atmosfera. Walang ingay o ligayang wala sa kontrol. Mayroong tahimik na paggalang, mumunting bulong ng panalangin at panginginig sa mga puso. Alam ng lahat na desta beses, hindi ito isang simpleng pagdiriwang, kundi isang banal na ato. Kinuha ng mga Levita ang kanilang mga posisyon, bawat isa tumo sa lugar. 4 sa kanila ang lumapit sa kaban at sa pamamagitan ng mga kamay ng mga pinabanal, iniangat nila ang mga poste at binuhat ang dinakikitang bigat ng kaluwalhatian. Walang pumalakpak, walang sumigaw, tanging ang malalim na tunog ng mga trombeta ang bumiyak sa hangin. Si David, na nakadamit ng pinong lino, ay sumasayaw, ngunit ngayon hindi dahil sa euphoria, kundi sa paggalang. Ang kanyang galaw ay dalisay na pagsamba, malinis, walang halong ego o palabas. Sa bawat 6 na hakbang, iniutos ng hari na ialay ang mga handog. Mga baka at mga tupang lalaki ang inihandog bilang alay ng pasasalamat. Hindi dahil sa takot sa paghuhukom, kundi bilang simbolo ng pag-aalay, ng pagpapakabanal, ng lubos na pagdepende sa pabor ng Diyos. Para bang bawat metro ng paglalakbay ay isang altar, bawat pag-usad, isang gawa ng pananampalataya, bawat paghinga, isang tahimik na pagsusumamo. Panginoon, tanggapin mo ang aming pagsunod.
At habang sumusulong ang kaban, nagsimulang magbago ang atmosfera, umangat ang kagalakan nang muling umawit ang bayan, ngunit ngayoy mula sa kaibuturan, mula sa pusong wasak at maselan. Ang takot ay naging kagalakan, ang tensyon ay naging kapayapaan, ang kaluwalhatian ay naging presensya na ibinabahagi. Hindi lamang bumabalik ang Diyos sa Jerusalem, tinuturuan niya ang kanyang bayan na lumakad kasama siya gaya ng nararapat. Sumayaw si David ng buong lakas, hindi para sa palabas, hindi para sa politika, kundi dahil nauunawaan ng kanyang kaluluwa na nasasaksihan niya ang pinakadakilang himala, ang pagbabalik ng makapangyarihan sa lahat sa sentro ng bansa. Hindi ang mga pader ng lungsod ni ang lakas militar ang magpapadakila sa Israel, kundi ang pagkakaroon ng Diyos na buhay sa gitna nila, nananahan hindi lamang sa teorya, kundi sa nahahawakang realidad, nakikita at maningning. Ang mga pintuan ng Jerusalem ay nagsimulang makita mula sa malayo. Nayanig sa pananabik ang lungsod. Ang matatanda ay tumitingin ng may kislap sa mga mata. Ang mga bata ay nagtatanong na may pagkamangha. Ang mga kababaihan ay umaawit ng mahina. Ang kaluwalhatiang matagal nang nakatago sa isang limot na burol ay ngayoy papalapit na may kamaharlikaan. At gayon, hakbang-hakbang, may sakripisyo at pagsunod, dinala ang kaban hanggang sa toldang inihanda ni David. Wala pang templo, isang tolda lamang. Ngunit sa lugar na mapagpakumbaba, natagpuan ng presensya ng Diyos ang lugar ng karangalan. Ang kaban ay hindi inilagay bilang palamuti, kundi bilang mismong puso ng reyno. Naghandog pa si David ng mga handog na susunugin, pinagpala ang bayan at namigay ng tinapay, karne at mga tinapay na pasas. Hindi bilang mababaw na piging, kundi bilang tanda ng banal na kagalakang dumadaloy kapag ang presensya ng Diyos ay tinatanggap sa tamang kaayusan. Sa araw na iyon, walang paghuhukom, walang kamatayan, walang pagkatisod, tanging pagsunod, tanging kaluwalhatian, tanging pagkakasundo. Sapagkat kapag natutunan ng tao na lumapit sa Diyos, gaya ng sinabi ng Diyos, umaagos ang pagpapala ng walang sukat at muling napupuno ng presensya ang lupa. Ang katawan ni Uza ay inilibing ilang buwan na ang nakalipas at bagamat payak ang kanyang libingan, nanatili ang kanyang pangalan sa bawat pag-uusap tungkol sa kaban. Hindi siya nakalimutan, hindi ng hari, hindi ng mga Levita ni ng bayan. Ang bigla at malagim niyang pagbagsak ay naitala sa alaala ng lahat bilang punto ng pagbabago. Ang sandali na naunawaan ng Israel na ang kaluwalhatian ay hindi tropeo, kundi banal na pasan. Na ang Diyos ay hindi nagbabago ayon sa damdamin ng bayan at na ang sigasig na walang patnubay ay maaaring maging kasinlaki ng panganib ng lantad na paghihimagsik. Hindi na muling binanggit ni David ang pangalan ni Uza na may kapaitan. Binabanggit niya ito sa mga kapulungan bilang seryosong paalaala. Hindi niya ito hinatulan, ngunit hindi rin niya pinaganda ang mga pangyayari. Sinaktan siya ng Senyor, porque pos amaw na arka. Inuulit niya ito ng may matatag na tinig, hindi upang dungisan ang pangalan ni Uza, kundi upang walang sino man sa Israel ang makalimot sa aral na isinulat gamit ang isang buhay. Sa bawat seremonya, sa bawat susunod na prosesyon, binabanggit ng mga Levita si Uza, hindi na may palilibak o paghatol, kundi may paggalang. Isa itong halimbawa ng nangyayari kapag ang banal ay nagiging gawi lamang, kapag ang pagiging malapit sa banal ay tumitigil ng magdulot ng panginginig, sapagkat Uza nawera inimigo de Deus. Siya ay taong may mabuting hangarin na kumilos dahil sa pagiging sanay, hindi dahil sa banal na takot, at doon siya naging marupok sa paghuhukom. Lumaking naririnig ng mga bagong salinlahi ang kanyang kwento. Natutunan ng mga bata mula pagkabata na ang paglapit sa Diyos ay nangangailangan ng pagpapadalisay, na ang paghawak sa banal ay hindi karapatan kundi pananagutan. Ang pangalan ni Uza ay naging babala ngunit naging turo rin.
Hindi nasayang ang kanyang pagkakamali, naging binhing nagbunga ng paggalang, naging hangganang nagtakda ng bagong simula. Si David, sa kanyang panig, hindi na muling namuno nang hindi kumukonsulta sa Panginoon. Ang kanyang puso, bagamat nag-aalab, ay napahinahon ng karanasan. Nagsulat siya ng mga salmong nagsasalita tungkol sa kabanalan ng Diyos, tungkol sa kanyang trono na itinatag sa katarungan at paghuhukom. Naging higit siya sa isang hari, naging marunong na mananamba, isang pinunong hinubog ng kaluwalhatian at ng pagkawala. Ang kwento ni Uza ay nagbunsod din ng malalim na pagbabago sa organisasyon ng mga saserdote. Inutusan ni David ang mga Levita na ingatan ang kaban ng may higpit. Itinakda ang mga turno at inilatag ang detalye ng mga tungkulin. Ang mga pamilya ay tinuruan ayon sa kanilang angkan. Ang pagkakamali ni Uza ay naging saligan ng isang pagsambang mas dalisay, sapagkat naunawaan ng Israel na ang pagiging malapit sa Diyos ay hindi iniimprovisa. Ngunit lampas sa bahagi ng institusyon, ang kamatayan ni Uza ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kaluluwa ng bayan. Hindi na basta-basta binabanggit ang presensya ng Diyos. Hindi na iniaayos ang mga prosesyon na parang walang lamang piyesta. Bawat banal na kilos ay naging pagkakataon upang alalahanin na ang Diyos ay hindi nananahan sa karaniwan ni nagpapamanipula, na ang walang hanggan ay hindi bumababa sa antas ng pang-araw-araw na kababawan, kundi ang tao ang dapat tumaas sa Kanya ng may paggalang. Maging sa Jerusalem, ngayong nasa gitna nila ang kaban, iba na ang atmosfera. Hindi na lamang ito kabiserang politikal ng Israel, kundi sentro rin ng kanyang espiritual na buhay. Ang tuldang kinalalagyan ng kaban ay hindi maringal, ngunit ang takot sa Panginoon ang pumuno rito ng higit pa sa ginto o anumang disenyo. At sa tuwing magtitipon ng bayan upang sumamba, tahimik na naaalala ang pangalan ni Uza, hindi na may sakit, kundi may paggalang. Wala nang muling humipo sa kaban, wala nang lumapit ng hindi nagpakabanal. Ang alikabok ng giikan ni Nakom, kung saan siya bumagsak, ay naging banal. Hindi ito minarkahan ng isang rebulto, kundi ng buhay na alaala. Doon natutunan na ang pagsambang walang pagsunod ay isang maikling daan tungo sa paghuhukom. Ang Diyos na ito, bagamat malapit, ay hindi karaniwan. Ang kanyang kaluwalhatian, bagamat maaabot, ay nananatiling apoy. At kaya ang pangalan ni Uza ay hindi nabura ng panahon, hindi natakpan ng kahihiyan, na natili itong tanda para sa mga sumunod na salinlahi. Sapagkat kung minsan ang hinahatulan ay hindi ang pinakamalulupit, kundi ang mga lumalapit nang hindi nauunawaan ang lawak ng kabanalan. At ang kanyang kwento, bagamat to trahedya, ay nagbibigay liwanag sa daan tungo sa mas malalim na pagsamba. Isusulat ng mga salmista makalipas ang mga siglo, sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kanyang kabanalan. Manginig sa harap niya buong lupa. Sa bawat panginginig, sa bawat luha ng tunay na pagsamba, mananatiling buhay ang alingaw-ngaw ni Uza, hindi bilang anino, kundi bilang babala, hindi bilang guho, kundi bilang paalaala. Sapagkat hindi nalilimutan ng Diyos ang mga humihipo sa banal, maging para sa paghuhukom o para sa kaluwalhatian. Lahat ng nangyayari malapit sa kanyang presensya ay nag-iiwan ng bakas, kahit sa alikabok, kahit sa katahimikan, kahit sa pangalan ng isang taong bumagsak, upang ang iba ay matutong bumangon. Mula sa linlahi hanggang sa linlahi, patuloy na lumilitaw ang pangalan ni Uza sa mga pag-uusap ng marurunong, sa mga awit ng pagninilay ng mga Levita, at sa mga kwento sa mga bata kapag sila'y inilalapit sa tabernakulo. Ang kanyang kwento ay hindi nakahiwalay na anekdota ni isang aksidenteng banal. Bahagi ito ng walang hanggang pattern, isang babalang tumagal ng maraming siglo, ang panganib ng paghipo sa sagrado gamit ang mga kamay na hindi inihanda.
At ang kwento ni Uza ay hindi ang una ni ang huling pagkakataon na nagbanggaan ang kabanalan ng Diyos at ang gaan ng tao. Matagal bago siya sa mga araw ng ilang, dalawang anak ni Araun, sina Nadabe at Abiu, ang naghandog ng kakaibang apoy sa harap ng altar ng Panginoon. Hindi iyon mukhang paghihimagsik sa paningin ng tao, kundi isang hindi autorisadong pagbabago sa malikhaing ritual. Ngunit bumaba ang apoy ng Diyos, hindi upang tupukin ang alay, kundi upang tupukin sila. Mula pa sa simula, malinaw na ang mensahe. Hindi lahat ng mukhang pagsamba ay tinatanggap. Ang Panginoon ay dapat sambahin ayon sa kanyang kalooban, hindi ayon sa sigla ng tao. Umalingaw-ngaw din ang hatol na iyon nang kunin ng mga Filisteo ang kaban at dalhin ito sa templo. Inilalagay ito sa tabi ni Dagom. Bumagsak ang idolo, nabasag at dumating ang mga salot. Ni ang mga banyagang bayan, ni ang kanilang mga pinuno ay nakaunawa na hindi sila nakikitungo sa isang bagay kundi nagpapahiwatig ng hamon laban sa isang Diyos na buhay. Ang parehong prinsipyo ay nakita pagkalipas ng maraming taon sa templo ng Jerusalem nang ang mga saserdote at mga Levita ay nagsimulang maghandog ng mga sakripisyo na may hati ang puso. Umalis ang kaluwalhatian, nawala ang presensya at bagamat nagpapatuloy ang mga ritual, hindi na tumugon ang langit sapagkat hindi nananahan ng Panginoon sa lugar kung saan pinapalitan ng porma ang pagsunod. Ang kabanalan ay hindi maaaring magsalo sa kawalang pakialam. At bagamat hindi palaging dumarating agad ang paghuhukom, ang kawalan nito ay kasing lakas din ng apoy nito. Ngunit marahil ang pinakamalaking kaibahan at ang pinakadakilang pahayag ay darating makalipas ang mga siglo ng isang lalaki na ang pangalan ay Jesus, ay magsimulang humipo sa mga bagay na walang nangahas humipo. Habang si Uza ay bumagsak dahil humipo siya sa banal ng hindi tinawag, si Kristo naman ay humipo sa marumi at binago ito ng may kapangyarihan. Hindi nangatal ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ang ketongin o pagalingin ang mga bulag. Hindi siya bumagsak na patay sapagkat siya mismo ang pagkakatawang tao ng kabanalan. Hindi nadungisan ang kanyang kadalisayan. Siya ang nagdalisay sa lahat ng kanyang hinipo. Sa gayon, ganap na nahayag ang huwaran. Sa lumang tipan, ang tao ay hindi makahahawak sa banal nang hindi namamatay. Sa bago, ang banal ang pumarito upang humipo sa tao upang siya ay mabuhay. Humipo si Uza sa kaban at namatay sapagkat kinatawan niya ang isang salinlahing wala pang tuwirang pag-access sa kabanalan. Si Jesus naman ang pumunit sa tabing ng templo at nagbukas ng bagong daan kung saan ang paglapit sa presensya ng Diyos ay hindi na nakabatay sa angkan, tungkulin o ritual kundi sa pusong inihandog at binago ng dugo ng kordero. Ngunit hindi nangangahulugang lumiit ang kabanalan, hindi napawi ang apoy ng Diyos. Ang nagbago ay ang pag-access. Ang dating para lamang sa kakaunti, ngayoy iniaalok sa lahat, ngunit may parehong panawagan. Magpakabanal kayo, sapagkat ako ay banal. The Levitico 11:44, 1 Pedro 1:16. Mapanganib pa rin ang kawalang galang, nakamamatay pa rin ang pagiging magaan sa banal. Sapagkat ang parehong Diyos na humatol kay Uza dahil humipo siya sa bagay na banal nang walang pahintulot, siya rin ang hahatol sa mga yumuyurak sa dugo ng tipan na parabang ito'y karaniwan lamang. Ngayon, ang mga kamay na itinitaas sa pagsamba ay dapat gawin iyon ng may kalinisan. Ang mga labi na bumibigkas sa pangalan ng Diyos ay dapat malinis. At ang mga pusong lumalapit sa trono ay dapat lumapit ng may panginginig, hindi sa hungkag na pagiging pamilyar, sapagkat bagamat binuksan na ni Kristo ang daan, ang karakter ng Ama ay hindi nagbago. Ang alingaw-ngaw ni Uza ay nananatiling buhay, hindi upang maglagay ng takot, kundi upang ipaalala na ang presensya ng Diyos ay isang napakalaking kaloob, ngunit isa ring apoy na naglilinis.
na ang kanyang kaluwalhatian ay nananatiling totoo, na ang banal ay hindi dapat ituring na pangkaraniwan, na ang paghipo sa Diyos ay hindi karaniwang kilos, kundi isang pribilehiyo na inilaan sa mga nahugasan at inihanda. At sa gayon, ang kwento ni Uza ay hindi nagtapos sa kanyang kamatayan, kundi nakaabot sa hinaharap bilang babala at mapa. Babala para sa walang galang, mapa para sa nagnanais lumakad malapit sa apoy nang hindi natutupok. Sapagkat ang banal ay hindi nagbabago. Ang nagbabago ay ang puso na nangangahas lumapit. At habang nagpapatuloy ang kasaysayan, kailangang pumili ang bayan ng Diyos. Hihipo ba ng pabaya o lalapit ng may paggalang, gaya ni Uza, o gaya ng mga sumusunod sa kordero, saan man siya pumunta? Sapagkat kahit magbago ang mga panahon, ang Diyos na nananahan sa gitna ng mga kerubin ay siya pa rin, at ang kanyang kaluwalhatian ay hindi ibinabahagi sa anumang bagay na marumi. Lumipas ang mga siglo. Napalitan ang mga karitong hila ng baka ng mga platapormang digital, ang mga kasuotang lino ng makabagong ternong formal, at ang mga tolda ng malalaking templo. Ngunit bagamat nagbago ang konteksto, nananatiling di nagbabago ang espiritual na realidad sa likod ng kaban ng tipan. Ang presensya ng Diyos ay apoy pa rin, kaluwalhatian pa rin, kabanalan pa rin na hindi tumatanggap ng kawalang galang. Isang tanong ang umuugong ngayon bilang walang hanggang alingaw-ngaw na tumatawid sa mga salinlahi, hindi lamang kung ano ang nangyari kay Uza, kundi kung ano ang ginagawa natin. Hinahawakan ba natin ang banal ng may paggalang? Nilalapitan ba natin ang walang hanggan na para bang ito'y bagay na karaniwan? Sinusubukan ba nating bigyan buhay ang presensya ayon sa sarili nating mga pamantayan? Ang kwento ni Uza ay isang kagyat na babala, ngunit isa ring pagkakataon na kumatok sa pinto, isang paanyaya na tumugon, hindi sa takot, kundi sa pagsunod, sa paggalang, sa pag-alaala na ang Diyos na nananahan sa pagitan ng mga kerubin ay apoy na tumutupok pa rin, at tanging kapag lumalakad tayo sa kanyang daan, sumasama sa atin ang kanyang kaluwalhatian. At sa gayon, nagtatapos ang kwentong ito na malalim at nakagugulat, isang kwentong hindi pa nasasabi ng ganito tungkol kay Uza, ang lalaking humipo sa kaban at agad na namatay. Ang kanyang buhay at kamatayan ay patuloy na nagsasalita sa atin ngayon. Hinahamon tayong muling suriin kung paano tayo lumalapit sa Diyos, kung paano natin tinatrato ang kanyang presensya, kung tunay ba tayong pinapatnubayan ng pagsunod o basta dinadala lamang ng emosyon. Hindi siya pinarusahan dahil sa tahasang kasamaan, kundi dahil binalewala niya ang isang walang hanggang prinsipyo. Ang banal ay hindi dapat hawakan ng walang paggalang. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyo at nais mo pang magpatuloy sa pagtuklas ng higit pang nakatagong katotohanan ng Biblia, mag-subscribe ka sa channel. I-activate ang kampanilya upang hindi ka makaligta sa anumang video. Ikomento ang natutunan mo ngayon at ibahagi ang nilalamang ito upang ang iba rin ay makaunawa ng kahalagahan ng paggalang sa Diyos na buhay at tunay. Sa susunod na pahayag bibliko.